Hi everyone, welcome to the world of mathematics. I am Carl Yu and Pipa Huriran, one of the STEM 11 students from Y1 National. And today, I'm going to show you my chosen topic about piecewise function. Piecewise function. How it's done. A piecewise function is a function that is defined by different formulas or function for each given interval. It's also in the name piece. The function is defined by pieces of functions for each part of the domain. Ito po yung given na formula, for example lang po. And if may nakita po kayong ganyang formula, ibig sabihin po nun, ito po ay piecewise function. Proceed naman po tayo kung paano ko po ipakita sa inyo kung paano po isolve ang piecewise function. So ngayon, itatry natin itong sagutan tong mga givens na to. Pero una, ito muna ang i-explain ko muna kung paano gamitin yung mga formula na to. Ang gagamitin mong formula kapag less than 6 ang value ng x mo ay 7x plus 9. Kapag greater than 6 or equal naman, ang gagamitin mong formula ay 4x minus 5. So, today, gagawin na natin to. Isa-solve na natin siya. Una, lagay mo lang yung formula na gagamitin mo. Since ang value ng x dito is negative 8, ang gagamitin nating formula ay eto, less than 6, 7x plus 9. Ayan ang gagamitin nating formula. So, lagay lang natin. Equals to 7x plus 9. Ayan. And then, isa-substitute mo lang yung value ng x. Lagay ko lang. Negative 18. Negative plus 9. So, ang unang gagawin natin dito ay ita-times natin ang positive 7 times negative 8. So, gagamit tayo ng calculus. 7 times negative 8. Ayan, lumabas ay negative 56. So, ayun ang ilalagay natin. Negative 56 minus ay plus 9. So, lagay lang natin yan dyan. And then, ang next naman na natin na gagawin ay ipagpa-plus naman natin sila. So, negative 57 plus positive 9. E di ang kakalabasan yan ay negative 48. Alam niyo kung bakit naging negative 48? Kasi negative plus positive equals to negative. Then, ito na yung final answer nyo. Yan. So, ganun lang ulit. Dito naman tayo sa number 2. So, ang value ng x dito is 7. So, ang gagamitin nating formula dyan ay yung greater than 6. So, etong 4x minus 5. Lagay lang natin yung formula. 4x minus 5. Ayan. And then, substitute lang natin yung x. Lagay natin yung value niya. Ayan, which is yung 7. So, eto, ang gagawin natin dito ay ita-times muna natin ulit yung 4 tapos 7. So, eto, gamit tayo ulit ng calculus. Yan, ang lumabas ay 28. Yan, minus 5. So, ganun lang ulit, ima-minus natin si 28, ay ima-minus natin si 5 kay 28. 28 minus 5 equals to, ano guys? Equals to 23. So, eto na ang final answer nyo. Ayan. Let's move on naman sa number 3.
ang value ng x sa number 3 ay 2. So, ang gagamitin nating formula dito ay less than 6 kasi number 2 yung value ng x, which is pababa siya. So, lagay lang natin ulit yung formula. Plus 2, 7x plus 9. So, ganun lang ulit. Substitute lang natin ulit si 2, which is yung value ng x. Yan. Yan. 2 plus 9. Yan. So, makakalain na. So, ayan na. Ganun lang ulit. Ito times natin. 7 times 2 equals to 14. And then, plus 9 lang. Lagay natin dito yung nandirito. Bring down lang natin yung plus 9. 14 plus 9 equals to, yun tayo, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, ganun lang ulit. Ang answer natin ay 23. So, eto na ang inyong final answer. Ayan. So, dito naman tayo sa may number 4. Ang value ng x niya is positive 8 naman. So, ang gagamitin nating formula dito is yung greater than 6. So, yung 4x minus 5. Lagay lang natin yung formula 4x minus 5. Okay. Then, isubstitute lang natin yung value ng x, which is yung 8. Minus 5. Pero, times na lang muna natin ulit si 4 times 8. So, ito. 4 times 8 equals to 32. Yan. Bring down lang natin yung minus 5. Yan. 32. So, ito naman ang gagawin natin. Sunod na gagawin is yung 32 minus 5. Ilan ka? 32 minus 5. So, ang magiging final answer nyo dyan ay 27. So, ayan na yung final answer nyo. Sana nag-gets nyo. After neto, gagawa ko ng activity para sa inyo. Thank you. So guys, ito yung activity na ibibigay ko sa inyo. Pero bago nyo muna sagutan to, i-explain ko muna tong formula na nasa itaas para maintindihan nyo. Okay? Less than 5 or equal to 5 ang gagamitin nyo if ang value ng x nyo is 5. Ang gagamitin nyo namang formula is x plus 5. Tapos, kapag less than 3 or less than or equal to 6 naman ang value ng x nyo, ang gagamitin naman yung formula is 3x squared minus 3. Kapag ang value naman ng x nyo is greater than 15, ang gagamitin yung formula is 2x squared plus x squared plus 5x. So, sana naiintindihan nyo. Bibigyan ko kayo ng time para i-screenshot nyo. So, yan. Yan. Sana okay na na-screenshot nyo na maayos. So, sasagutan na natin to. Number 1. Ang value ng x sa 1 is 5. So, ang gagamitin nating formula is itong x plus 5. Sulat muna natin yung formula. Plus 2. X plus 5. Ayan. And then, isa-substitute lang natin yung x. Yung value ng x. 5 plus 5. Ayan. Ayan. Tapos yan. Pagtapos nun, ipagpa-plus na natin sila. 5 plus 5 is equals to 10. So, ayan na. Ayan na yung final answer nyo. Ayan. Let's move on naman sa number 2. Ang value ng x sa number 2 is negative 7. So, ang gagamitin nating value
ay gagamitin nating formula is etong pangalawa, which is yung 3x squared minus 3. Kasi less than 3 siya. Pasok siya sa less than 3. So, yan. Sulat muna natin yung formula. X squared minus 3. Yan. Tapos, i-substitute lang natin yung value ng x. Negative 7 equals ayan. Ang susunod naman doon is ita-times muna natin tong nasa loob ng parenthesis, which is yung negative 7. Negative 7 x squared. Ang lumabas dyan ay 49. So, ayun ang ilalagay natin. Susunod naman dyan is ipagta-times naman natin itong 3 times 49. So, 3 times. Ang lumabas ay 147. So, ayan. 147 minus. Sunod naman dyan is ipagmaminus na natin sila. 147 minus 3 equals to 144. So, ayan na. Ayan na yung final answer nyo. Now, dito naman tayo sa number 3. Ang value ng x sa number 3 is 20. So, ang formula naman na gagamitin natin is etong 2x squared plus x squared plus 5x. So, yan. Lagay muna natin yung formula. X2 squared 5x. Yan. And then, isa-substitute lang natin yung value ng x, which is yung 20. Yan. Plus. Ayan. So, ang gagawin na natin dyan muna ay kukunin muna natin yung x squared ng netong dalawang nasa loob ng parenthesis. So, 400 yung lumabas. So, then, ang sunod naman dyan, ita-times naman na natin tong 2, tapos itong nasa loob ng parenthesis is 800 plus 400. Tapos ito rin, yung dalawang to, times 20 equals 200. Ayan. So, sunod naman dyan, ipagpa-plus-plus na natin sila. 800 plus 400 equals to 1,200 plus 100 equals to 1,300. So, ayan yung final answer nyo. Yan. So, let's move on naman dito sa my number 4. Ang value ng x niya is negative 20. So, ang gagamitin nating formula is etong 3x squared minus 3. So, lagyan natin yung formula. 3x is 3, ayan. And then, isa-substitute lang natin yung value ng x. So, tapos, i-times naman natin yung 3 sa negative 20. 3 times negative 20 is negative 60.
minus 3. Sunod naman dyan, pag ma-minus naman natin yung negative 60 minus 3. So, ang lalabas dyan is positive negative 63. So, ito na yung final answer nyo. Yan. Let's move on naman dito sa number 5. Ang value ng 5, ay value ng x ng 5 is 2. So, ang gagamitin nating formula niyan is ito naman. Yung 3x squared ulit. Ito na. 3x squared minus 3. Yan. Dapat substitute lang natin yung 2. Yan. Tapos, ito times mo ulit to. 2x squared equals to 4 minus 3. So, ang isusunod mo naman dyan is yung 3 times 4. Ang lalabas dyan is 3 times 4 equals to 12 minus 3. Bring down lang natin yung 2. Then, 12 minus 3 is equals to 9. So, ito na yung final answer nyo. Okay. Ayun lang. Sana naiintindihan nyo. Thank you. I hope naiintindihan lahat. If yes, good job! And always remember, once properly said, wherever there is number, there is beauty. Once again, I'm Carl Yuan Pahuriran, your favorite math teacher, and I hope you like it. And thank you for your cooperation. Bye-bye! See you in my next